Malawakan Trending TV. Magandang araw mga ka-trending, maraming salamat sa inyong suporta. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you! 786. Ang magandang ginang sa entablado ay sinabi sa kanyang mic. Mga kababaihan at mga ginoo. Ang pangalan ko ay Penny at ako ang host para sa Poetry League. Ngayon ay makakaisip ako tema kung saan dapat ay base ng bawat isa ang kanilang tula komposisyon sa. Kung sino man ang magsusulat ng pinakamahusay ay kikita ang pamagat na Gifted Hibiscus Scholar. Dapat mong malaman ang titulong ito ang pinakamataas na karangalan para sa mga scholar at literati. Sinuri ni Penny ang karamihan. Malalim na hanggang taglagas. Kaya ang tema para sa Poetry League ngayong taon ay taglagas. Sino mang sumulat ng pinakamahusay na tula ang mananalo. Mayroon akong tula. Isang matabang nasa katanghaliang lalaki ang dahan-daang lumitaw mula sa dami ng tao at naglakad papunta sa entablado. Agad, ang lahat ng mga mata ay nasa kanya kasama sorpresa ang nakaplaster sa kanilang mga mukha. Ang tema ay inanunsyo lamang, paano siya makakalikha ng napakabilis ng tula. Nagtataka sila at nais marinig kung ano ang mayroon siya makaisip ng. Si Penny, nasa entablado, ay nagulat din bago siya ngumiti ng mahina at sinabing, "Mangyaring magpatuloy sa iyong tula." Tumanggo ang taong mataba. Natahimik siya saglit bago simulang dahan-dahan ang pag-ikot ng kanyang ulo mula sa gilid hanggang tagiliran at pagbigkas. Pag-inom ng malalim sa gabi ng autumn. Feeling like pukang the next day's light. Though inis at inip ako. Humagulgol. Sa minutong natapos niya ang pagbigkas. Nag-aalala siyang nagtanong Penny. Napakarilag na Penny. Maganda ang aking tula makahulugan di ba? Sa palagay mo ba may pag-asa ako nagiging kampyon? Sa kanyang sinabi. Hindi mapigilan ni Joel na dumura ang candy sa kanyang bibig bago ngumiti at sinabi. Haha, Daryl. Ang tula ng lalaking ito ay kawili-wili. Siya nagdoggerel lang. Haha, sa parehong sandali. Ang karamihan ng tao ay umungal tawa. Haha, namamatay ako sa tawa. Anong masamang tula? Haha, gusto niyang manalo. Dapat ay nagugutom pa rin siya. Hinihimas din ni Penny ang nasa labi at ngumiti bago sabihin sa taong mataba. Sir, mangyaring pumunta at huminahon ka. Kasabay nito, dalawang matabang lalaki ang sumugod sa entablado at sinipa ang taong taba sa labas ng entablado. Ang Poetry League na ito ay hindi larong pambata. Ang lalaking ito ay isang manggugulo sigurado. Ang dalawang talata na binigkas niya ilang sandali lamang ang nakakalipas ay hindi na maisasaalang-alang doggerel pagkatapos nito. Walang sino man ang naglakas loob na pumunta sa entablado ng madali. Pagkatapos ng ilang minuto, ang isang nasa edad na lalaki na Abasi Rogue sa wakas ay dahan-daang naglakad sa entablado. Totoong nagmukha siyang isang literati na may kanyang gininto ang frame salamin sa mata, hindi ba iyon Roman Numan? Oo, scholar ito ng Hibiscus City. Siya ay totoo may talento, Roman. Ang ilang mga kababaihan ay hindi may tago ang kanilang kaguluhan bilang sila tinakpan ang kanilang bibig at napasigaw. Si Roman ay isang malapit na residente ay may Reg Along Makata na mahusay sa nagsusulat ng tula. Si Penny ang laki ng Roman bago marahang sinabi, "Sir, mangyaring simulan ang iyong pagbigkas ng tula." Tumanggo si Roman. Kinuha niya ang mikropono at lumakad ng 2 hakbang pasulong sa entablado bago dahan-daang nagbigkas. Ang taglagas ay nagdadala ng simoy ng taglamig. 3 bahagi ang nakasisigla ng buto. 7 bahagi ang umiinom ng buwan. Huwag maging melancholic para sa mga gabi ay walang tulog at walang katapusang. Wow! Ang buong karamihan sa mga tao ay hingal at sumigla. Mahusay na tula. Napakagandang tula. Maaari siyang lumikha tulad ng isang mahusay na tula sa mas mababa sa 15 minuto. Talagang may malalim na pag-unawa sa panitikan si Roman at background. Ngumiti si Roman sa palakpak na natanggap at kinuha ang mikropono bago idineklarang. Ako magiging kampyon ngayong taon. Ang regaluhan ang pamagat ng Hibiscus Scholar ay akin. Hinihimok ko ang mga nakakaramdam hindi patas na harmony ng aking tula. Sa sandaling iyon, ang karamihan ng tao ay nagkatinginan na walang nang ahas na pumunta sa entablado. Ang tula ni Roman ay tunay na walang kamali-mali. Walang gagawa maglakas loob na pumunta sa entablado lamang upang mapahiya. Daryl. Hinawakan ni Joel ang braso ni Daryl. Umakyat ka at subukan. Dati, tinalo ni Daryl ang Artemis Sect Master sa tula at inaasahan ni Joel na maipamalas ni Daryl ang kanyang talento sa Poetry League ngayon.
Ayokong umakyat si Daryl ngunit nauwi sa pagtango matapos tingnan ang may pag-asang mga mata ni Jewel. Okay. Pagkatapos ay pinisil ni Daryl ang karamihan at naglakad na sa entablado. Anak, anong ginagawa mo sa entablado? Ito ay ang Poetry League. Mangyaring huwag magdulot ng gulo. Sa sasandaling iyon, inis na tumingin si Penny kay Daryl at sinabi, ang taong ito ay mukhang pangit at nagsusuot ng kakaibang damit. Dapat ay dagdag siya rito sa isang set ng pelikula upang subukan at magdulot ng gulo sa pamamagitan ng pagpunta sa entablado. Napaisip si Penny. Natulala si Daryl sa moment bago siya agad nang umiti. Hindi ko sinusubukan na maging sanhigulo. Ngunit sa pagbigkas lamang ng isang tula. Hindi rin ako ilang maliit na kapatid. Daryl Darby ang pangalan. Panipi. Kabanata 787. Ano, ang taong masyadong maislan sa pananamit ay nais na bigkasin ang isang tula. Haha, siya ay dapat na nawala ang mga mani mula sa pagkapagod ng pagiging on-set extra. Sa mga panunuyan ng karamihan. Hindi maiwasan ni Jules Stumper paa bago tumalikod at sumigaw. Huwag mong tawanan si Daryl. Napakatalino niya. Wala akong pusta maaari kang makipagkompetensya sa kanya. Si Penny sa entablado ay ngumiti ng mahina at sinabing, oo naman. Punta ka na maaga, little brother, ngunit huwag sabihin na hindi ako nagbabala ikaw. Ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso kung narito ka upang magdulot ng gulo. Hindi nagabala si Daryl na sumagot. Nakita niya ang isang sipilyo ang kanto ng entablado. Naglakad papunta dito, at dinampot ang brush bago isawsaw ito sa tinta. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ibaba mo ang brush na iyan. Tinapakan ni Penny ang kanyang matangkad na takong patungo kay Daryl habang siya ay sigurado na naruroon si Daryl upang magdulot ng gulo. Nagkaroon ng kaguluhan sa karamihan din. Paano maglakas loob ang isang tao na magdulot ng gulo sa Poetry League, isang kaganapan na ginanap minsan bawat 3 taon. Ngumiti si Daryl habang naglalakad patungo sa malaking bato haligi ang halos 3 metro na taas na haligi na mayroong mga salitang The Poetry League, nakikipagkita sa mga kaibigan sa pamamagitan ng tula. Hawak ni Daryl ang brush habang kumakaway at sinulat ang kanya susunod na tula sa haligi ng bato. Anong ginagawa mo? Security. May nagdudulot. Sigaw ni Penny ngunit bigla siyang tumigil. May isang tao mula sa karamihan ng tao sumigaw. This dude's mahusay ang sulat kamay. Martista at magandang-maganda ang daloy ng sulat kamay ni Daryl ay kasing ganda ng isang profesional na calligrapher. Ang kanyang pamilya ay kumuha ng isang calligrapher upang turuan si Daryl kung kailan nag-aaral pa siya. Hindi pa siya nagsulat ng iilan taon ngunit maaaring makuha ang momentum at pagsusulat ng damdamin nang kinuha niya ang brush. Ang mata ng karamihan ay nakatingin sa kilusan ni Daryl na brush habang sa wakas ay isinulat niya ang buong tula sa bato haligi. Itinapon niya ang brush nang matapos siyang magsulat ang huling salita bago maglakad papunta kay Jewel. Siya hinawakan ang kamay niya nang lumingon sila at umalis. Ang buong karamihan ng tao ay nakatingin sa bato na haligi sa pagtataka nang umalis si Derry. Sa haligi ng bato, 4 na mga saknong ay flamboyant na kasulat. Nanginginig si Penny nang buksan niya ng bahagya ang kanyang bibig at basahin ang tula ni Daryl. Sa paglipas ng mga lumang punong kahoy na may korona ng mga sinaunang ubas at lumilipad na uwak. Sa ilalim ng isang maliit na tulay sa isang malapit na kubo. Isang sapa dumadaloy sa isang sinaunang kalsada sa hanging kanluran. Isang sandalan na kabayo pupunta, kanlurang lumubog ang araw. Malayo sa bahay ang nasugatan. Kanlurang lumubog na araw. Malayo sa bahay ay yung heartbroken. Ang buong lungsod ay gumulong sa mga tagay sa isang iglap ng isang mata. Ito ay isang mahusay na tula. Walang katulad nito. Ang buong tula ay hindi kailanman nabanggit minsan tungkol sa taglagas. Ngunit ipininta ng maayos ang eksena at nais taglagas nagkaroon kahit isang hint ng taglagas simoy ng hangin. Ang karamihan ng tao ay abala sa paulit-ulit na pagbabasa ng tula habang sinusubukang buhayin ang kagandahan nito. Naramdaman ni Penny na nanghihina ang kanyang mga binti habang siya ay walang imak. Napakatagal na tinitigan ang haligi ng bato. Nasaan ang maliit na iyon? Hindi. Ang ibig kong sabihin, Sir Cyril, si Darby ang scholar. Balisa siyang tinadyakan ni Penny paa. At naskan ang kanyang paligid ngunit hindi tingnan mo si Daryl. Sa tingin ko umalis siya. Si Daryl ay dapat na isang santo-santo. Nararapat sa kanya ito titulo. Ang buong karamihan ng tao ay sumabog sa maiinit na talakayan. Kinagat ni Penny ang labi habang naglalakad sa entablado papasok ang high heels niya. Hindi mahalaga kung ano, kailangan niyang hanapin Daryl Darby.
Ang nagwagi sa Poetry League na ito ay siya for sure. Nagsisi si Penny dahil si Daryl ay isang likas na matalino, gayunpaman tinawag niya siyang little brother. Patawarin mo ako, mangyaring hayaan mo akong dumaan. Si Penny namula habang dumaan siya sa karamihan ng tao sa paghahanap ng Daryl sa buong lungsod. Kabanata 788. Iyon ay isang mahusay na tula na iyong isinulat lamang. Sa pasukan ng inn, mahigpit na hinawakan ni Jules si Daryl kamay na may mukha na puno ng paghanga. Si Daryl, ginawa nakikita mo ang lahat na nag-uusap kapag natapos mo pagsusulat. Napakagulat mo. Hawak niya sa braso ni Daryl na may sobrang pakiramdam. Siya alam na hihipan niya ang isipan ng lahat kung isang beses ipinakita niya ang kanyang mga talento. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Di ba sabihin mo sa akin kung bakit ang galing? Haha, ang tula ay tinawag na Heavenly Pure Sand, mga autumn thoughts na Imaji Yuan. Ang dakilang makata mula sa dinastiyang Yuan. Paano ito hindi ka mangha-mangha? Naisip ni Daryl. Inihugot ni Joel ang kanyang ulo habang iniisip at sinabi. Gayunpaman, nakikita ko lang itong kamangha-manghang. Nakasulat ang tula maganda. Hindi niya alam ang tungkol sa tula ngunit ramdam niya ang mapanglo sa loob ng tulang iyon. Haha, tinawanan iyon ni Daryl bago pinahaba ang kamay at ginulo ang buhok ni Joel. Sir Daryl, sa sandaling iyon, narinig ni Daryl ang excited na boses na tumatawag mula sa likuran niya. Hindi niya namalayang inikat ang ulo niya, nakita niya ang isang ginang na tumatakbo sa high heels mula kay distansya para lumapit sa kanya. Tumawid siya ng konti kalsada at nagsimulang humihingal dahil sa pagod. Ito ay walang iba kundi si Penny. Sir Daryl, pakiusap. Kailangan mong bumalik sa akin. Ikaw lang ang karapat-dapat sa gifted hibiscus pamagat ng iskolar. Malumanay na sabi ni Penny matapos ang paglapit Daryl na may kwintas ng pawis sa noo. Salamat sa Diyos. Natagpuan ko siya. Sa wakas natagpuan ko siya. Napaisip si Penny. Miss Penny, akala ko ba maliit ang iyong kapatid? Kailan ako naging Sir Daryl? Sinabi ni Daryl na may isang hindi siguradong ngiti. Naisip niya, ang mga tao sa panahong ito ay nais na hatulan libro sa pamamagitan ng takip nito. Hindi niya inaasahan na si Daryl na tumayo bago siya may talino kaya. Namumula si Penny sa labi niya habang siya naalala kung paano siya tumingin mababa sa kanya sandali lamang nakaraan dahan-daang sinabi ni Penny. Sir Daryl, humihingi ako ng tawad, meron kayo para bumalik ako. Ang gifted hibiscus scholar ay mayroon maging ikaw. Hindi. Salamat. Kinawayan ni Daryl ang kanyang mga kamay habang siya hinayla si Joel at lalakad na papasok sa bahay panuluyan. Natigilan si Penny. Ang gifted hibiscus scholar titulo ang pinakamataas na karangalan bawat literati at maaaring pangarapin ng iskolar. Tinanggihan lang ba niya ang ganun isang prestihiyosong pamagat? Nagpanik si Penny at halos maiyak na siya. Mabilis siya humakbang at hinaranggan si Daryl. Patawarin mo ako. Ang ugali ko sa iyo dati ay masama at ako taos-puso na humihingi ng paumanhin sa iyo. Gagawin ng sect master parusahan mo ako kung hindi kita ibabalik. Nakikiusap ako sa iyo, Sir Daryl. Mangyaring pakiusap ko sa iyo. Ang Poetry League ay inayos ng Artemis sekta at gaganapin lamang isang beses bawat 3 taon. Ang sekta magagalit si Master kung hindi niya ito ibabalik dahil ang tula ni Daryl ay nanalo ng patas at parisukat. Sir Daryl, luluhod ako sa harap mo. Yumuko siya ni Penny tuhod at malapit ng lumuhod. Itinaas ni Daryl ang kamay niya noong nakaluhod na ang mga tuhod niya malapit ng hawakan ng sahig at itinaas siya ng kanyang banayad na panloob na enerhiya. Ayos lang, susundan kita pabalik. Sabi ni Daryl walang magawa na maaari lamang siyang tumango. Maraming tao sa mga lansangan. Siya ay mapupuksa siya hanggang sa walang katapusan kung hindi siya susundan sa kanya bumalik. Salamat sir. Tuwang-tuwa si Penny at mabilis pinangunahan hindi nagtagal. Dinala sina Daryl at Penny pasukan ng gate ng lungsod. Humigit kumulang na 200 mga kotse ang nakaparada sa pasukan. Ito gulat na gulat si Joel. Sa dakong silangan. Tanging ang pinakamayaman sa mayayaman kayang bayaran ang isang maliit na kotse dahil magastos ang mga presyo ng kotse. Ang mga normal na tao ay maaaring gutom sa kanilang buong buhay hindi pa rin makakaya ng isa. Sa sandaling iyon, doon 200 sa harap ng mga pintuang bayan. Sir Daryl, mangyaring pumasok. Kabanata 789. Sinabi ni Penny kay Daryl habang tinuturo ang una kotse tumanggo si Daryl habang si Joel at umupo siya sa pasahero upuan sa likod habang si Penny ay nakaupo sa driver's seat at Cowan.
Sumunod ang 200 mga kotse bilang isang malaking entourage nagmaneho patimog. Huli at madilim na. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Daryl at Jewel groggy at nauwi sa tulog sa sasakyan. Mahimbing ang tulog nila hanggang kinabukasan ng si Penny gaanong hinawakan si Daryl. Sir Daryl, nakarating na kami. Ibinuka ni Daryl ang kanyang mga mata at tumingin sa labas. Ang bintana ng kotse lamang ay nalilito. 12-dosenang metro ang layo ay isang napakalaking palasyo. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Forbidden City. Ang pangunahing mga pintuan ng palasyo ay marilag at kamahalin. Ito ay malapit sa 100 metro ang taas at halos 50 metro ang lapad. Sa pintuan, ang dalawang salitang Artemis Secta ay nakasulat sa nanlilisik na pulang-pula. Nagkatinginan sina Daryl at Jewel at sahig ang Artemis Sect altar ay kahanga-hanga. Sir Daryl, mangyaring bumaba, mahinang sabi ni Penny. Sige. Napalunok ni Daryl ang laway at dahan-dahan bumaba mula sa sasakyan at naglakad papunta sa altar pangunahing pintuan. Nang makapasok siya sa altar, nakakita siya ng napakalaking parisukat kung saan nandoon ang libu-libong mga tagasunod nagsasanay ng martial arts. Ito ay isang buhay na tanawin, ilang pagbabasa at pagguhit. Bagaman ang mga alagad ng Artemis Secta ay may talento, binigyan din nila ng pansin ang kanilang paglilinang. Nararamdaman ni Daryl na ang mga disipulo na ito ay higit pa makapangyarihan sa kanilang lahat na hindi bababa sa antas ng martial marquee. Sinundan ni Daryl at Jewel si Penny sa Artemis Sect Main Palace bago sila tuluyang tumigil. Magalang na sinabi ni Penny, Sect Master, ipinakita ko sa ikaw ang gifted hibiscus scholar ngayong taon. Papasukin mo siya. Isang malumanay, banayad, at malambing na tinig ang nagmula sa palasyo. Bigla, naramdaman ni Daryl na ang kanyang heartstrings ay masaksak. Yansik ako. Ang Sect Master ay isang babae. Sa parehong sandali, hindi mapigilan ni Jewel marahang bulong. Wow, napakagandang boses. Tumawa si Penny nang makinig sa kanilang dalawa tinatalakay sa pinahinahong mga tono. Sir Daryl, mangyaring. Tumanggo si Daryl. Itinulak ang mga pinto, at naglakad siya. Natarante siya sa pagpasok. Mayroong higit sa 100 mga tao, lahat ng mga matatandang sekta ng Artemis sa loob ng palasyo. Kabilang sa mga iyon matatanda. Kinilala ni Daryl ang dalawang pamilyar na figure, Simon Crescent at Summer Cruz. Hoy, hindi ko ba iyon alagad? Ngumiti si Daryl at tumingin kay Summer. Sa huling kompetisyon ng tula kasama si Simon. Isang pusta ay inilagay para sa asawa ni Simon, tag-araw, kay kilalanin si Daryl bilang kanyang Panginoon kung natalo si Simon. Ikaw, galit na galit si Simon, halos magluwa siya ng dugo. Tumawa si Daryl bago tumingin sa harap para makita a phoenix trono sa harap ng mga matandang iyon. Isang babae sa sutla Chang Sam ay hindi siguradong nagpapakita ang nakakaakit niyang figure habang nakaupo doon. Nagkaroon siya ng mahiwaga at tahimik na aura, tulad ng isang ethereal fairy. Nagkaroon din ng isang sagrado at hindi masusungit na kalidad sa siya. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Sect Master ng ang sekta ng Artemis. Deborah Gable. Kabanata 770. Deborah Gable, ang 36th Artemis Sect Master. Siya ay 30 taong gulang ngunit lubos na napakarilag sa kabila ng ang edad niya. Ang kanyang ranggo sa paglilinang ay nasa antas ng 3 Martial Emperor. Gayunpaman, siya ay sikat hindi para sa kanyang paglilinang kapangyarihan, ngunit para sa kanyang mga likas na talento. Si Deborah Gable ay kilala bilang pinakamay talento babae. Siya ay may kasanayan sa mga paksa tungkol sa astronomiya, heograpiya, chess, musika, sining, at panitikan. Wala siyang hindi nagawa. Ang babaeng ito ay walang kapantay at walang kapantay ang kanyang henerasyon. Napanganga si Daryl matapos ang isang tingin lang sa kanya. Hindi siya makalingon at hindi mapigil ang huminga ng malalim. Si Deborah ay nakaupo sa trono ng Phoenix na may isang payat belo sa harap niya. Hindi makita ni Daryl ang kanyang mukha malinaw. Ngunit ramdam niya ang ibang babae makamundong aura. Gaano kakatapang na hindi lumuhod sa harap ng aming sekta master. Si Simon Crescent biglang umusad at pinagsabihan. Nagulat si Simon dahil hindi niya inaasahan ngayong taon, read along hibiscus scholar si Daryl. Inamin niya na si Daryl ay may talento sa tula mula nang talunin siya ni Daryl sa huling tula kompetisyon sa High City. Gayunpaman, ang katotohanan na ang kanyang kailangang kilalanin ng asawa si Daryl bilang kanyang Panginoon sa harap ng lahat ay tulad ng isang malalim na nakaroot na prick sa puso niya. Kinamumuhian niya si Daryl hanggang sa mamatay.
Mabilis na lumuhod sa harap ng ating sekta ng Master. Si Simon sigaw ng mapulang mata. Lumuhod. Mahinang tumawa si Daryl habang nakatayo ng tuwid. Kasabay nito, sinabi ni Debra mula sa likod ng belo. Si Elder Crescent. Si Daryl ay hindi alagad ng Artemis sekta. Kaya't hindi siya kailangang lumuhod sa harap ko. Malambing ngunit may kapangyarihan ang kanyang boses nang walang pahiwatig ng pagdududa. Opo, guro. Patawarin mo ako sa pagsasalita ng wala sa linya. Ibinaba ni Simon ang kanyang ulo at umatras ng paatras. Bilang sect master, ang kapangyarihan ni Debra ay naghahari higit sa lahat ng mga ito sa kanya. Bawat salita na katumbas ng sagradong utos sa mga alagad. Huminga ng malalim si Daryl at tahimik na pinuri siya papasok puso niya. Kahit na ang sect master ay isang babae, malakas ang aura niya. Ang mga mata ni Daryl saka nahulog kay Summer. Ang galing ko disipulo, nakilala mo ang iyong Panginoon. Ngunit bakit mo ginawa hindi bati ako? Haha, gusto akong mapahiya ni Simon. Maglalaro ako kasama at ibalik ang pabor. Tulad ng hinulaang, lahat ay naguguluhan sa sandaling ito. Sinabi niya yun tag-init ang kanyang alagad. Si Summer ay may mayabang na ugali. Paano siya payag na maging alagad niya? Paano ito naging posible? Ngumisi si Simon at kinuyam ang kamao mula kay lubos na kahihiyan. Kailangan lang itong ilabas ni Daryl. Napakagatlabi din si Summer at nanginginig isang mahirap na ekspresyon. Hindi niya alam kung paano yumapekto sa kanyang gulat nang sa huli ay nabalisa niyang sinabi. Guro, namula ang kanyang magandang mukha nang sumigaw siya ng mga iyon, mga salitang may bahid ng kahihiyan. Si Debra ay gumanti sa likod ng belo at dahan-daang sinabi. Simon, Summer, pareho kayong kilala ni Daryl. Ang iba naman ay tumingin ng nagtataka rin kay Simon. Naghihintay sa kanyang paliwanag. Ito, alang-inang nauutol na sabi ni Simon. Nakakahiya na ilabas ang katotohanang natalo siya kay Daryl sa tula sa High City. Paano niya nasabi sila? Sa hiya niya, ngumiti at marahan si Daryl sinabi. Elder Crescent, ano ang mayroon nahihiya tungkol sa? Natalo ka sa isang kompetisyon sa tula sa akin dati sa High City. Ang pusta ay para sa iyo, asawa, na kilalanin ako bilang kanyang Panginoon. Bilang isang Artemis sect elder. Sigurado akong wala ka masamang alaala. Ilang araw na lang ang nakakalipas at ikaw na nakalimutan na tungkol dito. Ikaw, si Simon ay sobrang galit na magsalita at makatarungan naman ng tingin si Daryl. Galit na galit siya at pinahiya parehong oras. Ang gusto lang niya sa sandaling iyon ay magukay ng butas at ilibing ang sarili dito. Ano, si Elder Crescent ay nawala sa taong ito sa tula. Naguluhan ng mga matatanda sa sinabi ni Daryl. Kay Simon ang mga talento ay isang kilalang katotohanan sa Artemis sekta na pati si Debra ay hinahangaan. Ang nasabing napakalaking pampanitikan ay maaaring talunin sa isang pag-iisa walang tao. Bigla, lahat sila ay nasa isang mainit na talakayan. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.